Hallelujah, God, we praise you. We believe in you, Lord. Hallelujah, Jesus. Oh, Father God, we pray, Lord, this afternoon that you will increase our faith to believe. Hallelujah, Jesus. Oh, we praise you, God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Sige po, I believe we are ready. At patuloy po tayong umawit na may pananampalataya sa Panginoon. Jesus. Oh, we sing. Through you, I can do anything. I can do all things. For you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things. For you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. You said, Nothing is impossible. yes, Jesus. Speak to every limitation. The victory is my declaration. Same power that raised you from the. Come on, we declare that it's in me. It's in me. So I will give you praise. Through you, I can do anything. I can do all things. For you, nothing is impossible. Through you, Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Oh, we believe, Lord. Oh, we declare this. Jesus. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Sabihin po natin yan sa Panginoon. Oh, we believe. I believe in you. I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. We believe, Lord. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe. Through you. I can do Through anything. you, God. I can do all things. For you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, Jesus. I believe, I believe. We believe in you. I believe, I believe. We believe, God, that what you can do.
I believe in you. Jesus, I believe, I all believe, powerful King, I believe, I believe. all knowing in God. you. I believe, I believe, Oh, we believe. I believe, I believe. Come on, in you believe. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I Jesus. believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Oh, give us faith to believe, Jesus, that anything is possible, God. Hallelujah, Jesus. And we'll worship like we believe, God, that you can do anything. And we'll worship like we're walking in victory, Lord. 'Cause you can do anything. Come on, hallelujah. Ngayong hapong ito, we'll worship na nagtagumpay na tayo. Hallelujah. Whatever problem, whatever lacking, whatever need there is, pwede po tayong magpuri. Only if you believe. Oh, give us faith, Lord. Give us faith to believe. Increase our faith, Lord, that you are still moving, Lord. You are still moving, God. May ginagawa ka sa aming mga buhay, Panginoon. May ginagawa ka pa rin sa ministeryo mong ito. Diyos, give us faith to believe, Lord. Yes, Jesus. And we declare, the weapon may be formed, but it won't prosper. When the darkness falls, it won't prevail. Come on. God I serve knows only how to triumph. Oh, my God will never fail. That's your God. Oh, my God will never fail. Sing it again. The weapon may be formed, but it won't prosper. When the darkness falls, it won't prevail. 'Cause the God I serve knows only how to triumph. Oh, my God will never fail. We believe that my God will never fail. Oh, I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Oh, Jesus' name. Hallelujah. There's power in the mighty name of Jesus. Every war he wages, he will win. I'm not backing down from any giant. I know how this story If ends. you know the story. Yes, I know how this story Sing again in ends. Jesus' name. There's power in the mighty name of Jesus. Every war he wages, he will win. So I'm not backing down from any giant. 'Cause I know how this story ends.
You have your eyes on us, Lord. So I'm gonna see a victory. We believe, we believe. Just believe, just believe. You are at the palm of His hand. He holds you. He holds your life right now. Hallelujah, God. Let me sing with faith. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. I want to give it to God. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. Oh, Jesus. You take what the enemy meant for evil and you turn it for my good. You turn it for good. You take What the enemy meant for evil, and you Come, turn it for good. You turn it for good. Hallelujah. You take what the enemy meant for evil, And you turn it for for good. my good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. It's turning it. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant For evil and you turn it for good. You turn it for my good. Jesus. You take what the enemy meant for evil. You turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, my Lord. I'm gonna see there is victory this afternoon. for the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see your victory. I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Come on and thank you, thank God. You take Enemy meant for evil, and you turn it for good. You believe, you turn it for good. You take enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. Hallelujah. That's why I'm praising you, Lord. That's why I'm here, God. Because you are turning things around. You're turning things around, God. Hallelujah. We believe in what you can do. We believe in who you are, Lord. Oh, Jesus. That's why we're praising you. That's why we can praise you. We can
As we see a victory happening, we see a victory. Because we are seated with you. Hallelujah, God. Oh, thank you, Jesus. Oh, God. Have your way. Have your way, God. The battle, every battle in the room, every battle in every life, God. It is yours, Lord. Tinitiwala namin ito sa'yo. Lahat ng mga giants na meron kami, lahat ng mga problemang meron kami, oh Diyos. Oh, we're gonna see a victory if we believe, Lord. So God, bigyan niyo po kami ng pananampalataya. Bigyan niyo po kami ng pananampalataya, oh Diyos. Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, God. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We praise you for the victory, Lord. Kahit parang hindi pa namin makita, we praise you for the victory, God. Kahit parang hindi pa namin maramdaman, God. We praise you for the victory that is ahead of us. Hallelujah, God. Oh, we praise you, God. We praise you, Jesus. Oh, salamat, Panginoon. Maghari ka. Mapapurihan ang ngalan mo, Diyos. Hallelujah, Lord. Let faith arise in this room, Lord. As we speak your word, as we learn your word, oh God. Let faith arise in this room, Lord. Hallelujah, Jesus. Thank you, Father. We honor you, Lord. We allow you to move. We allow you to speak, God. Have your way. And all the glory and all the praises, Lord, shall be given to you and you alone, oh God. Salamat, Panginoon. We praise you. We honor you. This we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen. Sa bawat isa. Amen. Good afternoon. Yung pinapag-prepare ko, hindi na ako pag-prepare. No? Ayan. So, open ko lang po saglit yung ano. Okay. Kumusta naman kayo? Okay lang? Sana all okay. Well, wait lang po ah. Pasaway kasi si ano eh. Hala. Back up tayo, back up. Ayan. Okay. So good afternoon sa bawat isa ulit. It's been raining in Concepcion a lot. Tanong mo yung katabi mo, hindi ka ba nilalamig? Hindi mo nilalamig. Amen. So, yung series po natin for the month of September is titled Forged. Ano? Forged. Bakit po? Because in this series, ang pag-uusapan po natin ay ang prayer or ang pananalangin. Ano po? And prayer is
something na um, tawag mo dyan. It is something that we really need, ano, as Christians, as believers, as followers of Jesus. And kaya nga ito forged, ano, and when we talk about prayer, this is something that requires discipline. Ano po? Discipline, persistence, commitment, ano, yung ating pakikipag usap o ating yung conversation sa ating Panginoon. So prayer, first, ano, since i-open natin to series na to, it's just a straightforward discussion, or we'll be answering a few questions, which is actually yung what, why, how, where, and when. Ano? So, yeah. So first is, define muna natin what is prayer ba? So sabi ko nga kanina, it is basically conversing or having a conversation with God. And it is, sabi sa dictionary, it is a solemn request for help or expression of thanks addressed to God or an object of worship. Ano po? And for us, sa ating mga mananampalataya, it is basically, again, we define prayer as conversing with God. Ano po? Not to another object of worship as defined by the dictionary, but ano po, it is always addressed sa ating Panginoon, kay Jesus, ano po, sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Ano po? Sabi dyan, to an or an object of worship, meron pang or, but wala pong ibang karapat-dapat ng ating pagsamba, kundi ang Panginoon lamang. Amen? So, tanging ang Panginoon. And it is in prayer, no? This in prayer, in our conversation with God, it is when we can pour out, ano? We can pour our hearts to Him, yung mga nais natin sabihin, yung mga nais nating hingin, ano, or if we simply just need, ano, someone to talk to, ano, that is prayer. And kay God lang yon, no? So next is, why pray? Bakit? Ba't ba natin kailangan po mag-pray? And before we answer this question of why, ano po, we also have to understand kung bakit ba natin pinag-uusapan ang topic na to in the first place? Ano po? So, if we call ourselves believers, we call ourselves followers of Jesus, tinatawag natin ang mga sarili natin na Kristiyano, ano po? Then, we have to pray. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, you have to pray. You have to pray. Given na Kristiyano tayo lahat dito, then we have to pray. Ano po? And, so if we call ourselves believers, ano, then we have to pray. And kaya nga, so that is why we need to discuss kung bakit ba natin kailangan mag-pray. Kasi nga, God desires a very intimate relationship or fellowship with His children. And through prayer po, prayer makes it possible. And naalala ko nga po kanina umaga, sabi ni Pastor June, no, tumatak siya sa isipan ko nung sinabi ni Pastor June yung prayer is a privilege. He defined it as a privilege kasi nga tayo nga naman ay binigyan ng Panginoon ng access, no, to talk or converse with Him or have that conversation with God, na kahit na tayo ay kahit na tayo ay pumapalpak, tayo ay sumasablay, tayo ay nagkakamali pa rin, samantalang ang Diyos ay banal, siya po ay dakila, at siya ay talagang holy, kumbaga, holy nga siya. Kaya kung iisipin, no, tayo as a person, yung presidente nga ng Pilipinas bibihira, or minsan very rare pa magkaroon tayo ng opportunity na makausap yung presidente ng Pilipinas, pero yung Diyos na may likha ng buong daigdig ay meron tayo or binigyan tayo ng Panginoon ng access to converse with Him. So it is a privilege. Now, and if we want to cultivate our relationship with God, then we need to pray. Kagaya po ng kahit anong relationship
na meron tayo dito sa mundong ibabaw, may it be with your friend, may it be with your a special someone, with your wife, husband, or family, ano po, then we have to, we have to pray or kailangan natin ng communication. Ano po? So, and another reason po kung bakit tayo kailangan mag-pray is kung tayo ay nagnanais na makilala ang Panginoon, then we have to pray. Ano po? Because in prayer po, God reveals Himself to us. And this is one way of getting to know Him more sa ating mga buhay. However, yung kagustuhan po ng Panginoon na tayo ay manalangin, God really calls us to pray. Or kasi nga gusto niya na meron tayong intimate na fellowship with Him. And in order for that to happen, there has to be a continuous form of communication. Kasi nga di ba marami tayong naging kaibigan all through our lives, di ba? Marami, siguro more than 1,000. Charot. More than 1,000 siguro yung mga naging kaibigan natin, or dami naman. Hindi, siguro mga let's say hundreds, mga ganon. Yung mga close friends, naging close friends talaga natin. And then, lumipas yung panahon, naputol yung communication. Ano nangyari? Naputol din yung relationship. No? Merong mga kaibigan tayo na hindi na natin nakakausap ngayon, hindi na natin nakakwentuhan ngayon. And parang wala na tayong planong kausapin sila. Or hindi na sumagi sa isip natin na kausapin sila kasi wala na, naputol na ng matagal na panahon yung communication. Pero minsan, pag nakita ko ulit sa Facebook, oy, kumusta na? Ganito, ganyan. Tapos doon ulit, nagkakaroon ng, na-form ulit yung friendship, reminiscing, and mga ganon. So, kailangan po ng consistent and continuous na conversation or tawag mo dyan, communication. So, God calls us to pray. That is why. Ito po yung God calls us to pray. That is why we want to pray or we are to pray. God's word kasi sabi dun sa Philippians chapter 4 verse 6. It says, don't worry about anything, instead pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Napakalinaw po diyan. Hindi lang po yung pag may kailangan tayo, but instead pray about everything in every situation of our lives. Let's pray. Pray about everything. Yun yung gusto ng Panginoon. And Paul tells us or reminds us na to pray about everything. We are to pray. Amen? We are to pray. And hindi lang po yung yung basta pag tawag mo diyan, yung pag may pag may kailangan ka, yun. Pag may kailangan ka, if you need something, or kahit yung pag kailangan mo nga lang ng kausap, then you can pray. Tell Him what we need and thank Him for all He has done. And sabi din po dun sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, it says, pray without ceasing. The Word of God truly encourages us to pray. Sabi dun sa una kanina, pray about everything. And give thanks and humingi tayo sa Panginoon. And sunod is, pray without ceasing. Hindi naman yung pagsimula ka na mag-pray ngayon, tapos hanggang 365 days, hindi ka na tumigil, wala ka nang bangon-bangon. Hindi ganon. But ito po ay sinasabi sa atin na we have to be consistent nga eh. We really have to have that consistency sa atin pong pananalangin para nga naman po hindi maputol yung communication or yung relationship natin sa ating Panginoon. Pray without ceasing. And sabi pa po doon sa sa Luke chapter 8 verse 1, a consistent prayer life, sabi po doon sa then He spoke a parable to them that men always ought to pray and not lose heart.
not lose heart. Never give up in prayer. Ano po? Never give up in prayer. So, una, God calls us to pray about everything, pray without ceasing, and ano po? Pray without giving up. Amen? Pray without giving up. So, talagang kailangan natin. Kailangan talaga po natin mag-pray. Ano po? And, yun. So sabi po dito, and God calls us to pray mainly because He loves us. Ano po? Mahal tayo ng Panginoon. And gusto niya po na we are in constant communication with Him. Para po sa mga, sa bilang magulang, na-realize ko nung first day ba yun ng pasok, kailan ba yun yung akala natin nawawala si Jaira? Okay. Wednesday ata yun? Or, dahil naiwan niya yung cellphone niya, hindi niya dala yung cellphone niya. Sanay kami na yung batang yan, pag umalis ng bahay or pag galing ng school, ay hindi pwedeng hindi yan mag-chat sa amin pag pauwi na siya. Very consistent yan. And then, one time na pumalpak siya, muntik na kaming atakin sa puso ni Jubel. Di namin alam kung saan siya hahanapin. Nagpaikot-ikot na kami dyan sa ANS. Wala nang mga estudyante sa ANS. Pinahalog, pinasweep na nung mga guard, yung mga classroom. Wala talaga. Si Ate Jubel, feeling ko umiiyak na siya noon. Pinupunas-punasan niya lang. Kasi talaga, wala na kami paghanapan eh. So, yun pala, itong si Jaira Bell, kasi ano kasi yan eh, laging, kung wala siyang dalang phone, may chat yan sa classmate niya. Ngayon, hindi niya nagawa yung usual na ginagawa niya. And ang ending, siya ay nasermonan ng matindi at maghapon niya nakakulong sa kwarto. But what I'm saying here is, yung communication natin, it's really very important, no? Kasi pag kagaya na ako bilang isang ama, gusto ko lagi, I would like to hear from her, especially kapag hindi ko siya kasama or pag malayo siya sa akin. And it worries me a lot, no? It worried us a lot. Talagang yung prayer namin habang nagbubrom-brom yung tricycle, pray. Yung pala nasa sa Pure Gold ba kayo noon? Saan? Ewan ko kung nasan sila, sa plaza ata sila noon. But anyway, ganun ka-importante yung communication, especially sa ating Panginoon na nagmamahal sa atin. He always wants to hear from us. And so, diretso na po tayo dun sa how, when, and where. Sa how, when, and where of prayer. So, dun po sa how to pray, if we're concerned about our posture po sa ating pananalangin, then technically we can really pray kahit nakaupo tayo, we are standing, nakaluhod tayo, walking, kahit nakahiga. Pero syempre kung magpi-pray ka naman nakahiga, siguraduhin naman natin na we have our reason to pray na nakahiga. Baka naman tinatamad ka lang, Lord. Ang sarap ng higa natin, baka siguro masama yung pakiramdam mo, nilalagnat ka, talagang hindi ka makabangon, then you can pray while lying down. Or if you are disabled, then, and you do not have the capacity to stand up or to sit down, then you can definitely pray while lying down. Walking, if you're praying, yung pastor po namin sa Tabaco, Albay, before, when he's praying every morning, iniikot niya yung buong simbahan habang nagbe-pray siya. Siyempre, hindi naman nakapikit. Baka mamaya kung saan makatama, di ba? So, walking, it is, wala naman po talagang dito. Wala naman po talagang rule against praying or whatever our posture is. But, siyempre, considering our situation, pa rin. So, we can also pray silently or aloud.
May diskusyon dito kung tahimik lang ba dapat o dapat ba malakas, ano po. And even when yung mga times na bumabiyahe ka sa jeep and then you just appreciate the goodness of God. Lord, salamat po sa pag-iingat mo sa akin. Binubulong mo lang, in that form of prayer, minsan yung naisisingit natin kahit na gaano tayo ka-busy, napakahalaga po niyan, yung mga silent prayers natin sa mga ganong situation. Remember po na no matter the volume of our prayer, God can hear us. Naririnig po tayo ng Panginoon, bumubulong man tayo man ay alone sa ating kwarto, then naririnig po tayo ng Panginoon. Even before nga natin sabihin, God already knows kung ano yung nilalaman ng ating puso. Yung iba mga pilosopo siguro sasabihin nila or magtatanong sila, Kuya Jager, bakit pa naman kami magpipray? Alam na nga ni Lord yung laman ng puso namin, ba't pa kami magpipray? Ganito po kasi yun. Example ulit. Si Ate Jobel, alam na alam niyan na mahal ko siya. Alam na alam niya yon. Pero po, every time po na sinasabihan ko siya ng, I love you, iba po yung ngiti niyan. Napupunit po yung labi niya. yung ngiti niyan, iba. Hindi po lumipas yung, minsan nga, pag lumipas yung maghapon na hindi ako nag-I love you dyan, medyo iba na yung tingin yan sa akin. Pero, kahit po hindi ko sabihin, alam niya Pero iba kapag sinabi ko. Di ba? Di ba, Harold? Kapag sinasabi mo yung nararamdaman mo or kapag minsan nga po kapag may nagsi-share ako sa kanya ng minsan na stress ako sa trabaho, ganito ganyan. Alam mo yon, nagkakaroon ng mas ng bond. So, kaya gusto ng Panginoon na kahit alam niya na, we still say it. Kasi gusto niya nga na kinakausap natin siya. Ganon po tayo kamahal ganon po kayo interesado sa atin ang Panginoon. Amen? Don't you feel privileged and in so much love with that truth na gustong-gusto makarinig lagi or gustong-gusto lagi marinig ng Panginoon yung mga tinig natin. Kaya nga dun sa mga verses na binasa natin kanina, God reminds us to pray. About everything, pray without ceasing, and pray without, giving up. Now, next po is when to pray. Kailan ba tayo dapat manalangin? And prayer is definitely not bounded by time. If you're talking about when, it is not bounded by time. So you can pray as soon as you wake up in the morning, pagising mo, or bago ka matulog, then you can definitely pray whenever you want. Pero kapag meron tayong yung special, may special tayong time na inalat para kay Lord. Yung one-on-one moment natin kay Lord, kapag nag-devote tayo ng time natin kay Lord. Jesus set an example, na tayo ay, wait lang po. So, how to pray, when to pray, So, when to pray, si Lord, nag-set siya ng example na yung pag nagpipray siya is either pag madaling araw. Kasi yun yung time na na less yung distraction. So, kung magsiset tayo ng time na yung para mag-pray tayo, mag one-on-one tayo with God, then sana po iset din natin dun sa i-consider natin lagi yung time na hindi ka may istorbo sa kwarto mo, walang makulit na batang katok ng katok sa kwarto mo, di ba? Or mag-set po tayo ng sa time or time or place kung saan very minimal or up to zero yung distraction kapag nakikipag-usap tayo sa ating Panginoon. Siyempre, ikaw naman, may date ka, tapos biglang may sumulpot na tropa mo, tapos nakipagkwentuhan sa iyo. Tapos wala na-interrupt na yung date, yung precious moment with that person na special sa'yo. So, when to pray, it is not bounded by time, but
if we are to pray or kung yung scheduled prayer talaga natin yan, alone time with God, then let us set a specific time that there is minimal or up to no distraction. Ano po? So we can pray to God anytime, and there's no limit in prayer, and you can do it as often as you like. Ano po? Sabi nga po doon sa 1 Thessalonians 5:17, binasa natin kanina, let's pray without ceasing. Ano po? Continuously, consistently. Ano po yung ating pakikipag-usap sa ating Panginoon? Or where to pray naman po yung sunod? Ano? Saan? Saan po tayo mananalangin? So, prayer is also not limited, ano po, when it comes to the place kung saan po tayo mananalangin. Ano po, pwede po yan tayo manalangin beside ng ating higaan. Hindi po tayo mag-pray doon sa higaan kasi baka makatulog tayo. Ano po, baka mag-amen ka bukas na. Ano? So, or mahirap nyo kung hindi ka na nag-amen. Ano po, wala ka ng chance mag-amen. So, ngayon, ano po, pwede ngang sa garden, sabi nun sa yung guide natin. Pwede daw sa garden. Sana all may garden, sana may garden. And on top of the mountain daw, di ba may mga prayer mountain tayo. Make sure din na huwag tayong makatulog, baka pagulong-gulong tayo pababa ng mountain pag ganon. Ano po, kahit saan, make sure na make sure lang na yung pag-set natin ng place when we pray is again same yun sa time, when it comes to where yung place, then let us also set it on a place wherein there is less or no distraction. So sabi doon po sa Mark chapter 1 verse 35, sabi dito, before daybreak the next morning Jesus got up and went out to an isolated place to pray. So daybreak, si Jesus ng specific time, and kung saan it is an isolated place for us to pray. Yan. So yan. So yun po yung what, why, when, where, ano pa ba yun? How. So yun na po yun. Yun na po yun. Basically, that's it. That's prayer. That's these questions na sinagot natin. But to conclude po, yung topic natin this afternoon, we are expected, or God expects us that when we pray, ito lang po yung mga expectations po sa atin when we pray, we are to be confident that God is listening. Amen? When we pray, we have to believe, and we have to confidently believe that God is listening. Kasi kung we are just praying aimlessly, walang saysay po lahat ng oras na nilalaan natin sa pananalangin. Yung nagpe-pray ka, sige, memorize mo na yung prayer mo, pero yung isip mo ang layo-layo naman, baka hindi ka talaga sa Diyos nananalangin. We have to be careful. We have we have to put it in our minds that God is listening. And when we know that God is listening, then we are doon tayo nakakaramdam ng relief. Every time na may bigat tayo na ilalapit sa Panginoon, then because we believe that He is listening, then gumagaan yung pakiramdam natin because we know that He is listening. He is there. And He wants to hear every detail of our story. Yung nais natin iparating sa Panginoon. May it be yung mga pangangailangan natin. May it be yung ikwento lang natin sa Panginoon, kahit na alam niya na, ikwento natin sa Kanya yung pagpapasalamat natin, kung gaano tayo iniingatan ng Panginoon, kung gaano tayo binibiyayaan or pinagpapala ng ating Diyos. And also, prayer, additional lang po ito. Yung prayer comes from our desire to know God. Yung prayer natin. It should come from our desire
to know God. And then, in prayer, it also produces more of this desire, ano po, in our lives, to understand His plans for us and deepen our relationship with Him. Ano po? So, ulit, why do we have to pray? Because God calls us to. And if we call ourselves believers, then we are ought to pray. Ano po? And yun lang po. And let us close our eyes and pray sa hapong ito. Father God, we thank you and we just appreciate you, Panginoon, for giving us the chance to talk about this topic, Panginoon. And to remind us of the basics, Panginoon, of our task, Panginoon, or this yung part po ng buhay namin bilang mga Kristiyano na kami ay dapat manalangin, Panginoon. And God, we just want to thank you sa opportunity na ito, Panginoon, to remind each and everyone, God, through your words, Panginoon, na kami nga ay dapat manalangin. If we call ourselves believers, if we call ourselves followers of Jesus, then we are to pray, God. And if we want to build that relationship with you, Panginoon, then we have to have that constant communication or conversation with you, Panginoon. Lord, hindi lamang kapag kami ay may hinihingi, but Lord, in everything, God, Lord, nawa magkaroon kami ng desire, and may we always see the value, Panginoon, ng pananalangin sa aming mga buhay, God. And Lord, tulungan niyo po kami na maging masipag pa kami sa pananalangin. Lord, bigyan niyo pa po kami ng puso na laging nag-excite, nagagalak, Panginoon, na makausap ka, makakwentuhan ka sa mga inilaan naming oras. Lord, sa isang araw man ito, God, Lord, yung mga nilaan namin na oras, may we be faithful, Panginoon, in committing to that time. And God, every opportunity, Panginoon, that we can pray, Lord, may we grab it and pray, God. Lord, tulungan niyo kami, turuan niyo kami, Panginoon. Salamat po. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Sige po, before po tayo mag-close sa gawain natin ngayon, sige po tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. At before tayo mag-close in prayer, pwede bang palakpakan natin ang Diyos para sa isang matagumpay na gawain ngayon? Come on. Come on, let's clap our hands and give the best clap. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. O, pinupuri ka namin, Panginoon. Pinasasalamatan namin ang iyong dakilang pangalan, O Diyos. God, salamat sa tagumpay. Lord, salamat dahil nagtagumpay kami sa hapong ito, Diyos. Salamat sa kalakasan. Lord, salamat sa pag-iingat mo. Lord, salamat sa pagtuturo mo sa amin ngayong hapong ito, Panginoon. God, purihin ka, pasalamatan ka. Itaas ang iyong pangalan, Jesus. Hallelujah, Jesus. Oh, we praise you. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Oh, salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos, God. Salamat dahil tinuruan mo po kami ngayon, Panginoon. Lord, kung ano nga ba ang ibig sabihin ng pananalangin, God, tinuruan mo kami kung kailan, saan, Lord, anong oras kami mananalangin, Panginoon. Salamat dahil nalaman namin, Panginoon, Lord, na interesado ka, Panginoon, Lord, sa bawat panalangin namin, God, at Lord, inihintay mo kami palagi, O Diyos. Lord, sa bawat araw ng aming mga buhay, God, inihintay mo po kami, Panginoon, na kausapin ka, O Diyos. God, salamat dahil nagmamalasakit ka sa amin. Salamat dahil interesado ka sa buhay namin. Lord, sa mga hinihingi namin, Panginoon, salamat, O Diyos. Hallelujah, God. Tunay nga, Panginoon, na kami mahal mo, Panginoon. Tunay nga na kami mahal mo, O Diyos. Kaya salamat, God. At dalangin po namin na sa hapong ito, Lord, maging simula ito, Panginoon. God, maging simula itong hapon na ito, Panginoon, na kami po yung mananalangin, O Diyos, sa iyo. Araw-araw, God, araw at gabi, Panginoon. Lord, ano man ang ginagawa namin, ay kausapin ka namin, O Diyos. Lord, ano man po yung mga kailangan namin, ay kausapin ka namin, Panginoon. God, salamat po sa pananalangin ito, Panginoon. At dalangin pa po namin sa mga susunod na linggo, God. Patuloy mo pa po kaming turuan, God. Turuan
turuan mo kami at patuloy na tulungan mo kami na mai-apply namin, God, bawat maririnig namin, O Diyos. And God, salamat din, Panginoon, Lord, sa iyong anak na ginamit, Lord, kay Kuya Jagar, God, patuloy na nadalangin namin, O Diyos. God, ang iba yung karunungan nagmumula sa iyo, katalinuhan, Panginoon. God, at marami pang taon, Lord, marami pang mga linggo, Panginoon, na siya'y gagamitin mo, Panginoon, Lord, effectively, Panginoon, para sa iyong gawain, O Diyos. At ang kanyang buhay, Panginoon, ay patuloy na magiging ilaw, Panginoon, Lord, sa sanlibutan ito, God, yung kanyang buhay at kwento, Panginoon, ay magbibigay, Panginoon, ng kapurihan sa iyong pangalan, Panginoon. God, salamat sa hapong ito, patuloy po kaming ingatan, God, ang aming mga kalusugan, Panginoon, na ingatan mo, God, ang aming pag-uwi, Panginoon, na ingatan mo, Diyos, at ibalik mo po kami sa susunod na linggo,